Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal, kasama po si Attorney Cam. Pero syempre, ka-countdown muna ako. Grabe, ang bilis po ng araw. 97 days to go. Christmas na. Alam niyo po ako, paborito ko talagang araw, Christmas, kaysa sa birthday. Bakit? Kasi po pag Christmas parang lahat ng tao po masaya, lahat ng tao po ay nakangiti. Samantalang kapag birthday ko, onti lang yung mga nakasmile, kamag-anak, kakilala, kaibigan mo lang. Tsaka iba yung feeling ng Christmas Kaya nga pag burn na, di ba? Nararamdaman na natin ang simoy ng Kapaskuhan, pero may nakita akong meme. May meme si Jose Marichan na nakita ko sa aking social media na nalulungkot daw siya. Kasi kinalimutan niyo siya dahil nga busy ang taong bayan. Ayan, sa kaliwat ka ng flood control case or issue, di ba? At nga, sa darating na Sunday, ina-anticipate natin na medyo malakihan ang ikakasang rally, dyan po sa may EDSA Shrine tsaka sa may Luneta. Pero again, kasama nyo po ang DZRH para po magbigay ng ulat at tsaka update sa darating na aktibidad ngayong linggo, September 21, 2025. Bakit ko nasabing 2023? Inaalala ko sa 2023. Pero anyway, dahil magkakaroon po ng mga malawakang protesta, syempre tinitignan din po natin, Kasi syempre may mga iba dyan na hindi magkakakilala. Baka naman kayo po ay bigla na lang estranghero, mag-usap, magbiroan. Pwede bang magbiro ka ng sexual joke, sa kahit kaninong tao, kakilala mo, kaibigan, sa mga estranghero o kahit sa katrabaho mo. In relation doon sa ating bawal bastos law. Ayan. Kasi sometimes kapag nung kapanahunan namin, hindi pa na isa sa batas itong bawal bastos law or Safe Spaces Act, alam niyo po ba, makaliwat kanan yung naririnig natin na mga parang joke, 'di ba? Kapag about sa sexual, tawa pa tayo ng tawa. Pag may naririnig tayo na nagjo-joke na mga green jokes, kung tawagin, 'di ba? Yung mga sexual jokes. Ang nangyayari po, parang lang natin 'yan, parang okay lang. Nung unang panahon, parang yung iba dyan parang form entertainment, form as entertainment siya. Pero ngayon po kasi, dahil itong Safe Spaces Act na kung tawagin natin, itong RA 11313, itong bawal bastos law, na naaprubahan year 2019 po sa panahon po ni President Duterte. Bawal na, bawal na tayong magkaroon ng mga sexual jokes. Bawal mo biruin yung kaibigan mo, kakilala mo, lalo na yung mga yung na-meet mo lang, At sabi nga ng iba, kapag pogi yan, Attorney Cam, hindi ako mababastusan. Pero pag hindi siya masyado kagapuhan, parang mababastusan. Hoy, grabe naman yung comment na yon. So judgmental talaga tayo, yung feeling kasi na-offend, lalong-lalo na ang ating mga Gen Z, yung mga kabataan ngayon, alam natin na iba na talaga ang panahon ngayon, Not because they are very sensitive, kaya naipasa ito, pero ito ay para maiwasan na rin, yung mga mahilig mag-green joke sa iba, naitigil na. Siguro, kapag halimbawang komportable ka na dun sa taong yon, pero as long as hindi siya komportable sa'yo, I doubt na dapat magbigay ka ng green jokes. Ayan, or yung sexual jokes kung tawagin. Alam naman natin, may mga sikat pa nga na mga parang unang kapanahunan na jokes na about sa mga ganito.
Kapag binasa mo, matatawa ka pero hindi mo dapat i-deliver sa ibang tao. Basahin mo na lang. Huwag mo na i-share, huwag mo nang ikwento, tsaka huwag mo nang gawin sa ibang tao kapag nakakabasa ka ng mga ganito. No? Una-una, hindi maganda. At pangalawa, baka makasuhan ka, masapul ka nitong gender-based sexual harassment na tinatawag natin na maaaring magawa po sa mga public spaces, sa mga educational or training at saka po doon sa ating workplace o yung sa ating trabaho. No? Meron ka bang katrabaho dyan yung gino-joke ka about, halimbawa, tayo ng motel, ganyan, 3 hours lang, mga ganon. Sa kanya, parang joke lang yun, no? Pwede mong kasuhan yan, no? Administratibo at saka ito, violation ng bawal bastos law. So pag sinabi po natin na gender-based street and public spaces sexual harassment, dito po kasi dinidefine saan po ba yung mga public spaces? May mga iba na hindi nakakaalam. Ang alam lang natin na public spaces, parke, sa mga labas ng bahay, kalsada, ganun po, no? So, including po yung mga iskinita, no? Kasama po yan. Ayun, sinabi ko na, road, sidewalks, no? Nagbibiroan kayo dyan. In fact, sa mga, restaurant, no? And cafe, kapag nakipagbiroan ka ng mga sexual jokes dun sa kasama mo na kumakain sa isang restaurant, no? It's considered as a public space. Kasama rin po yung mga eskwelahan, kung saan nagagather yung mga tao, churches, di ba, no? Government offices. In fact, no, pati government offices considered as public space. Yung mga, of course, public markets, no? Sa mga wet and dry market. Yan, kasama rin po yan. Transportation terminal, sa mga sasakyan na pampubliko. Basta any common carriers, kahit pa pribado yan pero subscribe sa Grab, no? It is considered as public utility vehicle. So, NTVS, no? Pero yan po ay public space, okay? Yung mga kasama na po yung mga public washroom, 'di ba? So pag napunta tayo doon, nagbibiroan, no? Binuro ka nung isang tao about sexual jokes, di ka natuwa, so bawal din po 'yan. And ganun din po especially sa mga male bathrooms, no? Syempre mga LGBTQ natin, tapos may pumasok na lalaki, no? Yung mga recreational spaces, katulad po ng kapag napunta po kayo ng mga cinemas, lalong-lalo na sa mga elderly natin na merong laging discount. Yan, kapag sila po ay pupunta sa mga cinemas, kung hindi man discount, libre, no? Every a certain day, no? Pwedeng every Friday o basta once a week, depende sa patakaran ng mga local government units, sa mga benefits na binibigay nila, especially sa ating mga elderly, no? So bawal din po yung mga pagsasabi ng mga sexual jokes, no? Especially sa mga public spaces, considered as public spaces po yung mga spa, no? Minamassage ka, no? Tapos yung nagmamasahe sa'yo na bibigay na sexual joke. Parang imbis na ma-relax ka, ma-stress ka pa, no? Baka na yung pinasukan mo, hindi spa yan. Baka ibang spa yan. May kasunod yan. Spa blank, no? Bawal din po sa mga, of course, clubs, resorts, hotels, casinos, internet shops, yan. Yung mga, basta openly, tandaan po ninyo, openly accessible sa publiko, na-access po siya, so considered as public space. So, elevator, yan, mga ganyan, no? Bawal na bawal, yan. Basta, yan po yung sinasabi natin na public space, no? At, ano ba yung mga pinagbabawal? Hindi lang po actually yung sexual joke, no? Na may kipaghuntahan ka sa isang tao, estranghero, diba? Mag-joke ka, green joke ka. Ano to, sasabay ba to o kakagat ba to sa aking green joke and then go na? May mga ganun kasi. Sabi nila, ay, pick-up line ba yun? Pick-up line? Dati po, ang pick-up line, usong-uso yan. Kasama pa nga yan sa mga introduction ng mga pag yung mga beauty pageant, diba?
male pageant, mga ganyan. So may mga pick-up line sila. Even sa mga games, no? Pag may mga events, diba? Pag games tayo, sige nga, bigyan mo ako ng magandang pick-up line. Tapos may mga pick-up line ng mga green jokes talaga, no? So, bawal na yan. So, aside from that, sexual jokes, bawal din po yung mga sexiest na remarks, no? Tapos yung mga may kinalaman sa mga masasalang bahagi, no? Yung mga comments mo na, ay, ano yan, nakaharap ka na? Akala ko nakatalikod kayo kasi wala kang hinaharap. Yung mga ganong jokes, wag nyo nang sabihin yan, no? Medyo tatamaan tayo dito, no? Yung mga sexiest remarks. O kaya naman, no, yung, ay, ang liit ha, yung mga ganon. Hindi ko alam kung anong maliit, bahala kayo dyan. So, mapapalalaki, mapababae. So, don't utter such sexiest remarks, no? Lalo-lalo na po sa mga public spaces, you're gonna be doomed. Next, yung mga homophobic remarks, no? Yung tipong, parang parang nagko-comment ka para makapagsolicit ka ng galit, no, sa ating mga LGBTQs, no? I don't know kung ano ba yung sample nito. Halimbawa, ayan, ayoko mag-example. Wag na nga, basta homophobic remarks, no? Anything na ma-offend o kaya naman ay magi-incite ng galit, hatred sa ating mga LGBTQ when you said that sentence or phrase or words. So, bawal din po yan, okay? And may mga kasama rin, no? Yung mga transphobic remarks, mga transgender naman po ito, no? So, may mga iba rin po na not only remarks, no? Hindi wala kang sinabi pero may ginawa ka. Halimbawa po ay, with will. Ganon. Bawal na rin yan. So, hindi na ina-advise, no? Yung mga catcalling na yan na tinatawag natin. O kaya naman, no, yung may dumaan. Okay, tinawag nyo, sexy. Ganon. Tapos may dumaan na isa, chubby. Kainis, di ba? Even though tawagin mo sexy or chubby, no? Hindi dapat nagkakaroon ng mga unwanted remarks na directed sa kahit na sino. So, paninipol, alam mo yung kikita ka tapos didila ka, no? Yung didilaan mo yung labi mo, yung, aakitin mo na hindi ko maintindihan. Sabi nila, Attorney Cam, kung gwapo yan, ay baka ngitian ko yan. Pag di masyado kagapuhan yan, nako, baka suntukan na lang kami. Grabe na suntukan. Grabe, tatapang na nila ngayon. Anyway, so bawal na rin yan. Yung any act, no, not it can bring lewdness or kaya indecent remarks, indecent action. Huwag mo nang gawin. Bawal. Okay? So, kasama na rin po, of course, yung pangunguhan ng cellphone numbers. Yung may mga iba dyan na, Miss, anong number mo? Kainis, di ba? Sabi ng mga iba, pag pogi nang hihingi, Attorney Cam, bibigay ko. Pag di kagapuhan, talagang kakasuhan ko. Grabe naman. Very judgmental talaga. Pero, as much as possible, no? Wag nang ganon. Wag yung mga remarks na, Miss, anong number mo? If you have the guts naman, di ba? You can introduce yourself. And then, later on, pag okay naman ang inyong usapan, you can politely get her number or his number. Pero, wag naman yung tipong pag kadadadaan na lang, Miss, anong number mo? Kakainis di ba? No. Meron din na yung mga halimbawa, no? Ito sobrang lala na naman na neto. Yung mga sorry for the term, parang public masturbation sa mga jeepneys o kaya sa mga lugar na nasa pampubliko, no? Yung nakikita, nasa parke, no? Wag yung gagawin po yan, no? O kaya naman po, no, yung hindi lang basta masturbation or ano ba yung tawag dito? Yung parang hinawakan, yung maselang bahagi, no? Yung parang ganun, tapos pinapakita nyo sa ibang tao or in a way you are insinuating something to that effect, bawal din po yan, ha? Any similar lewd sexual action, hindi po pwede, okay?
yung paghawak sa mga masaselang bahagi ng parte sa publiko, tigil nyo po yan. Especially merong mga iba na, sorry po yung mga nagva-viral, no, na may ginagawang kababalaghan, no, sa mga pampublikong lugar, especially sa mga pampublikong sasakyan, bus, jeep, taxi, no? Wag na lang po, no? Batiin ko lamang po magandang gabi, shout out po sa mga syempre laging nakatutok sa atin. Wag nating kakalimutan. Ayan, magandang gabi. Syempre Jerry Sumagaysay and Joseph Abapo. Miss Ivy, kamusta ka na po? Ayan, nanonood po at nakikinig sa May Pangasinan. Ang ating kababayan dyan po sa may Jeddah Kingdom of Saudi Arabia na pinapangunahan po ni Mr. Peter Lynn Sanchez. Good evening po. Romel Livid. Happiest Friday pa rin po sa lahat. Blessed weekend na rin po. Yes. Henry Dolohan from Zambales. Mga taga Zambales po, magandang gabi. Cora Caburao. Nice to see you again. Thank you so much, Miss Cora. Sergi Laiva. Good evening. Malapit lang sila dyan sa may San Antonio, Makati. Magandang gabi po. Si Amando Almazan, ayan, magandang gabi, nanonood sa may Isabela. Yung bagong speaker natin, no? Taga congressman sa Isabela. Gandang gabi po. And syempre shoutout na rin po kina, eto lang batiin lang natin yung mga nakikinig sa HOA dyan po sa may Bacoor, sa Sita Italia Venetia. Ayan, magandang gabi sa inyo. Shoutout na rin kila Papa Huil, Mama Jovita, and Nanay Connie dyan sa may, syempre, Vera Catanduanes, Violeta Sembrano. Good evening po. Happy Friday. And si Abdel Salamatum, attorney sa social media. Okay, halos ibenta na ng mga karamihang babae. Hindi ko lalahatin dahil marami pa namang pumatino, pero ang iba po halos ibenta na ang mga katawan sa group chat. Kaya dapat yun ang pagtuunan ng pansin. Kasi ang nangyayari po dyan, kapag binulgar, kunwari ikinakagalit, pero tingnan mo naman sa mga FB nila, halos maghubad na. Kaya syempre, ang mga nakakakilala sa kanila or kapitbahay, nagbibiro about sexual joke. So merong parang sinasabi ni Abdel na may mga iba na ang persona sa Facebook, iba. Pero ang persona sa personal, iba. Alam niyo po, sa social media kasi, doon po kasi nagkakaroon, I don't know there's a lot of research proving that nagkakaroon po ng parang dual personality ang isang tao when it comes to social media. Yung mga hindi lang dual, multiple personalities. Parang ang dami mong gustong i-project sa social media, pero hindi naman ikaw yon. Yet, kapag lumabas ka, kapag biniro ka, dahil kilala ka nga, na ganito ka sa Facebook, no, yun, nababastos ka. Sad to say po kasi, even magkaroon ng sexual jokes, kahit na siya ay ganun po sa social media, it does not excuse anyone na siya po ay biruin ng sexual jokes sa mga public spaces na sinasabi po natin. So, bawal din po yun, no? Kahit na siya ay mag-post din po, no, sa social media, tapos may mga ibang mga remarks na hindi kagandahan. So, hindi rin po yun. Kasi, ang Safe Spaces Act, hindi lang siya sa public spaces, kasama na yung online public spaces na tinatawag natin. Sabi naman ni Claire Kadabuna, ayan, sabi niya, sa mga TikTok nga po alam niyo, totoo talaga to at pinost na talaga, dapat nga niya alamin ang batas kung taga saan para kasuhan at ipakulong. Dahil ang dami na pong basos ngayon. Marami po ako nakikita na sobrang na-shock ako. Especially nung nauso po yung ML ba yun? Or any video game related. So, nagla-live sila habang nag-video game, right? So, may kita mo sa screen, may video game, tapos nandun sila. Pero yung suot nila, grabe talaga, sobrang revealing na naka two-piece na lang, no? Parang bra and panty na lang yung, sorry for the term, bra and panty na lang yung suot nila. I don't know, para makaengganyo ng manonood.
Pero nung nakita ko talaga, mukhang mga ano pa ito bagets. And when I'm talking about bagets, mga less than around 21 years of age, 20, 19, 18, 17, 16, ganun yung mga edad, no? Nakaka-shock. Sabi ko, wow! So, ganun na pala ang labanan ngayon, just to get attention, magsusuot ka ng mga ganun. So, hindi natin not sa pagiging conservative, no? Which is talagang conservative naman si Attorney Cam. Yung mga magulang, no? Just check minsan yung mga anak nyo, especially sa cellphone, kasi hindi nyo alam may mga iba silang persona. So, ito yung sinasabi natin. Kahit na iba yung persona nila sa Facebook, it does not give you a license na batuhan sila ng sexual jokes pag nakita mo sila ng personal. So, bawal pa din yun. Okay? Hindi yun lisensya para sabihin mo, bakit ang bastos mo naman sa social media tapos kapag ginoke kita ng sexual act, bawal. Bawal pa rin yun. So, hindi pa rin po pwede. No? Okay? Maria Belly de Castro. Always hearing you po sa radio kapag may load nanonood po. Thank you so much po. Ayan. Thank you so much, Miss Marie de Castro. Ayan. Ayan, sabi niya, marami rin po nakikita sa FB at mga friend, puro lalaki po. Ayan, dapat i-report sa barangay, ipadampot. Daming tato, merong hikaw sa dila, tapos mga mata nila, mga lutang. Meron pa nga po, hubad talaga. Uy, tapos nagmamasturbate. Ayan, dapat meron pong batas, no? Kasi paano kung ang mga bata ang makakita? That's correct, dahil marunong nang mag-cellphone ang mga nanonood ngayon, no? Marunong mag-cellphone ang mga bata, nanonood na sila ng TikTok. Ito yung pinaka-danger, no? Kapag may mga ganitong incident and then may mga batang nakakakita, yun ang ayaw natin eh. I don't know kung bakit nila ginagawa, so I suggest or in my conclusion, no? Baka ito po ay mga lulong sa droga, no? Marami tayong nakita na ganito din po na parang nawawala sa sarili, parang lutang na nga po. Tama yung sinabi ni Miss Claire, lutang. So, they are positive, no, sa mga illegal drugs. Positive user. So, as much as possible, no, seek help pag may mga kamag-anak kayo na ganito na medyo alam nyong hindi na normal ang kilos. Ano po. Otherwise, baka pag kinasuhan po yan, makulong, no? Dito sa ating bawal bastos law. Attorney, good PM po, kasal po kami, tapos iba naman to, sumama sa kabit niya. Pag-uusapan natin yan next time. Babalik muna tayo lang po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. This time check is brought to you by ACS. Minito makalipas ang alas 7 ng gabi, tanggap muna tayo ng report mula kay Noche, no? Department of Information and Communication Technology in the Philippines or DICT na tinatawag natin. Ano po, patuloy na naka-heightened alert, lalo na sa darating na September 21 rally. Ang buong detalye mula kay RH27 Noche. Ibalita mo nga ito, Noche. Attorney Cam, patuloy na nakamonitor ang Department of Information and Communication Technology o DICT, lalo na sa kasadong September 21 rally sa araw ng linggo. Ito ang sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda kanina sa isang press conference sa lungsod ng Makati. Ayon kay Aguda, sanib puwersa silang nakabantay kasama ang social media platforms, telephone companies at iba pa. Wala rin umanong problema na magpahayag ng damdamin online. Si DICT Secretary Aguda. Well, ito this weekend, since dun sa yung sa COMELEC, so we activated the same COMELEC protocol. So the monitoring center has representatives from different law enforcement. Ngayon, ang nabago lang is kasi we need, kasi dati di ba nung election yan COMELEC, ito naman ngayon digital. So we have the telcos in our threat monitoring center to observe and to lend their expertise there. Social media platform are also monitoring, and our friends from the cybersecurity community nandun din. So nakabantay po tayo to make sure na peaceful po lahat yan. Wala rin mahigpit rin silang nakabantay
sa digital space at wala rin naman daw nagbago sa kanilang monitoring gaya nitong nakalipas na midterm elections. RH27, at ikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27. Balikan po natin yung pinag-uusapan natin na may kinalaman po sa bawal bastos law, no? O yung ang question natin is kung pwede bang biruin yung mga kakilala mo, kaibigan mo, o kaya estranghero ng sexual joke. Bawal na, bawal. So, hindi na po pwede, okay? So, kasama rin po sa tinatalakay po ng bawal bastos law, aside from yung mga binanggit natin kanina, yung stalking. Ngayon. Ay, stalking, Attorney Cam. Paano yan? Stalking is that, halimbawa, lalabas yung tao sa opisina, nakaabang ka. Papasok sa eskwelahan, nakaabang ka. Abangers ka, no? Tapos talagang parang nagko-conduct ka ng serious investigation, daig mo pa, no? Sina Mayor Magalong at saka DPWH Secretary Dizon. Grabe yung stalking mo, no? Tsaka investigation mo, parang itong taong to minaman-manan mo. To the point na talagang very, alarming, no? Doon sa taong yon. Tsaka, stalker na tayo dito, paano ka pa, kapakap ka pa, nakatakot na parang kang spy na hindi maintindihan, no? So, hindi maganda yon. So, pasok din siya sa bawal bastos law, no? Yung kung hindi mo kayang ipakita o ipahayag ang iyong nararamdaman. Di ba? Pwede ka naman sumulat, no? Gamitin natin ang ating creativity. Dati po kasi ang mga kalalakihan kapag meron silang crush, hindi sila nag-stalk, sumusulat sila. Oo, kasi sa Tornica may mga natanggap din tayong mga letters. Ay! Noong unang panahon, no, nilalaglag pa dun sa may bahay ninyo. So, ngayon kasi parang wala na eh. Kaya, that's the reason kung bakit laging sinisigaw nila, Miss, anong number mo? Kasi nga, wala na silang guts to write. Diba? Wala na silang guts na maging matapang. Lagi na lang dinadaan sa text, diba? Nagiging sila dahil sa text. Saan ba sila nagkakilala? Sa text. Sa mga messenger, yan, yung mga dating app. Pero pansinin mo, ibang-iba pala yung kanilang personality, no? Sa text, sa online, tapos sa personal. So, bawal po yung we're talking about yung stalking, even cyber stalking. Kada lahat ng post niya, nilalike mo, no? Wala ka nang ginawa buong araw kundi tumingin ng mga update niya, no? Tapos comment ka pa ng comment. Okay lang naman yun kung comment ka ng comment sa page ko, walang problema yun, di ba? Ma-appreciate ko pa yun. Anyway, so halimbawa naman po, no, nagkaroon po ng mga ganitong insidente, especially na nakomit po ng isang driver, kasi sabi natin kanina, public space po, kasama po yung mga transportation, no? Yung terminal, yung mga taxi, public utility vehicles, bus, jeep, no? Basta sinasakyan nyo, no? Papunta sa isang point hanggang sa kabilang point, at yung mga private cars pero naka TNVS, no? Mga Grab, may Uber pa ba? Wala na, no? Angkas, yan, mga yan. So, kapag halimbawa nanggaling yung remarks dun sa driver, yan, ginoke ka, sexual joke. Miss, gusto mo, daan muna tayo sa may ito, yung 3 hour dyan, sagot ko na. Basta akong bahala. Yung mga ganon, magaling ako mag-perform, joke na ganon or sexual advances, no? Tapos, o kaya meron siyang dinemonstrate pa sa'yo, no? Habang nasa loob ka ng sasakyan, nasa jeep ka, o kaya na dun ka sa may taxi, meron siyang pag-touch dun sa kanyang maselang bahagi ng katawan, no? Tapos parang pinapakita niya sa'yo. So, pag mga ganito po, no, bukod dun sa penalty from the bawal bastos law, pwede nyo po siyang isumbong, no, sa LTO, at pwede pong makancel ang lisensya ng driver, at saka masuspend or ma-revoke ang franchise niya from the LTFRB or Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
Okay? So, yung mga driver natin, alam naman natin na basta driver, sweet lover. Pero, wag nyo nang isipin o kaya gawin yung mga ganitong bagay. Ayaw natin na yung mga drivers natin pag nakakita lang ng kasi hindi sapat na depensa, no? Kasi nakita ko po siya, grabe, ang sexy, tsaka labas ang kaluluwa. Kaya ganun ang aking nagawa, no? Hindi po dahilan yun, no? At hindi lang yun, no? May mga bagay po na dapat medyo strict tayo when it comes to especially yung mga ginagawa na may act na talaga. Kasi we know naman may verbal, tapos merong act, no? May overt act na tinatawag natin para ma-commit itong mga violation na to sa bawal bastos law, no? Sa lahat po ng mga, syempre, nakakaranas ng ganito, pinakamalapit po na pwede nyo puntahan, of course, no, yung mga nearest police precinct, no, pag nandaanan ninyo, pwede po kayong pumunta doon. Sabi ko nga sa mga local traffic enforcer, kapag mayroong mga bastos ng mga drivers, and kasama na po, no, yung mga local government unit, ayan, pwede po kayong pumunta dyan. At saka, of course, sa mga malls, bars, yung mga establishment, public establishment, lapit po kayo sa mga officer in charge, no? Doon sa mall na yon. Especially kung ang mga offender ay yung mismong mga tindero or whatever, no? O kaya yung hindi lang yung tindero, no? Yung mga kasama mong namalengke, 'di ba, no? So wag na lang po, no? As much as possible, be courteous lagi, no? Kung dati, nabibiro-biro nyo ang mga kakilala kaibigan nyo ng mga green jokes, ngayon po, bawal na. Okay? Pag-usapan po natin mamaya sa pagbabalik naman natin, no? Yung mga penalties regarding this bawal bastos law. At syempre, mga pahabol pa na greetings mula sa mga kababayan natin. Babatiin natin yan. Yung mga hindi ko nababati, pasensya na po kasi medyo pabilis ang ating Facebook Live. Okay. Natuwa naman ako dito sa may tandaan natin, hanggat may baha, may buhaya. Sabi daw ni Senator. Babalik po tayo lang po muna mga paalala. Oras po natin 16 na minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. May nagtatanong sa atin kung ito po bang bastos law ay pwede rin po sa work environment, no? At saka anong pinagkaiba nito sa sexual harassment? Ayan, napakagandang katanungan. Kasi po, sexual harassment, di ba meron din po dyan na mga hinihingi sexual favors o kaya may mga sexual jokes din na sinasabi na very offensive, no? Ang problem nga lang po, pag sexual harassment po kasi, kailangan lagi merong moral ascendancy, dapat may influence, merong authority, no? Ito yung mga importante. Ibig sabihin, yung boss mo, kapag ikaw ay hininga ng sexual favor, kapalit ng isang bagay, sexual harassment, no? Pwede mo siyang kasuhan, sexual harassment. Pero baliktarin natin, papaano kung yung mas mababa ang ranggo sa opisina, ang nagbigay ng joke doon sa mas mataas ang ranggo sa opisina. Halimbawa, ang boss mo, babae pala. Ang nag-joke ay mas mababa. Hindi mo naman pwedeng sabihin sexual harassment, no? Kasi wala siyang moral ascendancy sa'yo, walang authority, no? Pero, pasok siya dito sa may bawal bastos law. In fact, no, kung halimbawa, pareho lang kayo ng ranggo, tapos binastos ka, no? Baka hindi mo makasuhan ng sexual harassment kasi nga walang authority, walang moral ascendancy, walang influence, no? Pero dito sa may bastos law, papasok siya dito. So parang na-cure, no, yung mga iba na nakakaranas ng mga ganito
sexual, mga lewd acts na tinatawag natin, dito, pwede mo silang kasuhan ng bawal bastos law, no? So, parang nasakop niya na lahat, no? Parang catch all na to sa lahat ng mga sa sexual nagbibigay ng mga sexual jokes, humingi ng mga sexual favors during the work environment, including yung mga schools tsaka yung mga trainings. Okay? As to the penalty, eto na, no? Ano bang penalty nito, Attorney Cam? Grabe ba? Grabe. So, meron tayong tinatawag na kanina, binanggit ko, verbal, gender-based sexual harassment. So, pag verbal, nanipol ka with will. First offense mo, meron kang 12 hours community service, including gender sensitivity training, tsaka meron kang fine na 1,000. Second offense mo, hindi ka pa natuto with will. Ayan na, may kulong na to 6 to 10 days up to 3,000 fine. At kapag hindi pa rin maputol yung iyong kakasipol, nahuli ka, third offense mo, yan, imprisonment of 11 to 30 days at fine na 10,000 pesos. Sipol ka na sipol. Okay? So, paano naman kapag nag-demo ka ng mga sexual act, no? Eto na. Pag nag-demo ka, medyo mas mataas, no? So, 12 hours, first offense, community service plus 10,000 fine. And then, second offense, imprisonment 11 to 30 days up to 15,000 fines. At kapag third offense, imprisonment of 1 month and 1 day to 9 months. Medyo matagal yun, ha? Tsaka 20,000 fines. Demo pa more. Ganon. So, wag na. At ang pinakamalupit, eto na. Yung meron ng act, meron ng touch, not act, may touch na, ayan. Meron ng physical advances, ayan. Meron ng touching, pinching, brushing against the sensitive parts ng mga kababaihan at kalalakihan. First offense pa lang, imprisonment of 11 to 30 days agad yan. Ang fine yan, 30,000 pesos. Okay? At meron ka pang gender sensitivity, yung training, pero under PNP na, no? So, in coordination with local government unit. Medyo mas mabigat ito, no? Second offense mo, imprisonment of 1 month and 1 day to 6 months and 50,000 pesos. Malaki-laking fine to. At pag third offense mo, hindi ka pa rin nagbago, imprisonment of 4 months and 1 day to 6 months and fine po na 100,000 pesos. Ha? So again po, no, as much as possible, be courteous, be respectful, be kind sa mga nakakasalamuhan ninyo, estranghero man ito, kapamilya, kaibigan ninyo, okay? Pahabol greetings lang tayo. Pero tingnan natin, ha, ito po, shout out, gandang gabi po. Ayan, sa mga nanonood pa rin sa atin, you can follow us sa DZRH News at DZRH News Television Facebook Live. I have a TikTok account. You can search me, Attorney Cam, ATTYCAM. At tayo po ay sumasagot kapag may time naman po. Okay? Salamat po sa mga nag-share ng ating videos. Michael Manalo, stay safe always from Las Piñas. Kayo din po. Jericho Ferrer, kamusta? Okay naman po. Kayo po, kamusta po kayo? Rogelio Clara, napawi ang pagod ng buong linggo. Ay, thank you so much. Happy weekend po from Marilao. Ayan, eto na, Miss Marilu, yung nagkatinginan po kayo tapos biglang nag-wet lips tapos parang kinindatan ka. Yan, yung mga ganyan. Pag mga ganyan po, pasok din po yan, no, sa mga anti-bastos law. Pero alam mo, Miss Marilu, sabi ko nga sa may nakausap ako na pag siya daw po ay kinindatan ng pogi, o kaya sinipulan ng pogi, hindi daw siya ma-offend. Pero pag hindi kagapuhan, ay talagang ka-offend daw. Grabe, po, no? Discrimination. Totoo talaga. Amando Almazan, pabati naman po, Corpus Almazan, dyan po sa may Isabela. At shoutout na rin po kay Tito Walter Agloco and ganun din po kay Tita Linda and shoutout na rin kay Tita
Erlinda and Emma. Sabi ni Weng Weng, shout out po Sonia Alvarez at pabati rin po kay Violeta Sembrano. Yung ka-work ko po, Attorney Cam, pareho po silang natanggal sa work. Pinatanggal ng original na misis. May mga ganito talaga eh. Yung halimbawa nagkaroon ng relationship, indecent relationship, no? Minsan may mga misis na matatapang talagang pinapatanggal, no? Nang gugulo sa trabaho. Pareho silang matanggal, parang ganun. May mga iba na hindi naman nagre-resort to that, pero parang nagiging martyr na lang, no? O kaya naman, kung hindi man, aalis na sa kanilang tahanan at itatatag ang sariling pamilya. Anyway, kapag mga ganito po, no, sa mga work-related, you always seek guidance sa ating HR. So, may mga policy po sila regarding how to handle this mga corporate dispute. Yung mga dispute po pagdating sa internal dispute actually ng mga employees within the organization. Okay? Maraming salamat po. Thank you so much po. Mondays, Wednesday, Fridays, nagkakarinigan po tayo. Ako po si Attorney Cam, Tuesday and Thursday with Attorney Rina Seco. Dito lang po sa DZRH Usapang Legal. Huwag kakalimutan laging tumutok, ha? Thank you po sa ating mga staff natin na nakatutok sa atin. Asan sila? Sofia Gans, tsaka si Josa Cruzat, and of course, ang ating technical naman po, Jericho Barreto. Muli po, ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 1 minuto na lang bago sumapit ang 7:30 ng gabi.